So, ito na ang pinaka-request or pinaka-aantay nyong house tour. Ready na kami. And ayan na nga. So, as makita nyo, ito ay parang single detached na bahay somewhere dito sa Binyan. And talagang pinaganda namin. Kung makikita nyo dito, ang una kong gusto ipagawa sa baba is pinablocks namin siya. So, medyo nasa 8K or 10K yung binayad namin kasama ng materials siya. Kasama doon sa contractor namin. So, thank you so much, Sir Robert, sa pag-asikaso ng lahat ng to. So, lahat ng problema namin sila ang nag-asikaso na all throughout. And then as you can see, para mas smooth and then iwas sa alikabok. Kasi para siyang dito sa kabilang bahay. Ganyan lang siya nung nakuha namin. And then, sobrang blank. So, mas maganda may bricks. Bukod sa aesthetic siya, less alikabok, and mas magandang mag-park yung sasakyan. And ito yung regalo ni Mami ko, kung makikita nyo. So, dito ko siya nilagyan ko siya ng tarpaulin, and ito yung mag-shoot, dito lang din ako. And kita nyo, sobrang tinransform namin yung lugar. Pinagawa din namin to sa contractor namin. Kaartehan lang, kabaklaan, para very Santa Cruzan. So, ito naman mga artificial rose lang yan. Para siyang mag-added aesthetic lang siya. Na para magkaroon ng division, yung pinaka-garahe and yung pinaka-garden. So, dito sa loob, makita nyo, dito kami nagsasampay. So, nagpakabit lang ako dito ng sampayan. Sa Shopee ko lang din nabili yan. Tapos dito yung basurahan, yung water, and iba't ibang halaman. So, nakita nyo yung vlog ko nung naghalaman ako, diba? Tingnan nyo, ang dramatic. Lalabas ako. Oh, di ba, for the jungle? Eh, kasi mahilig talaga yung partner ko, si Rap, mag-alahalaman. So, dito yung mga pang-car wash namin, mga grill items ko, dito ko nilalagay. Dito sa entrance naman, nagpalagay lang ko nitong canopy kasi pag umuulan, nababasa yung dito yung mga tsinelas. So, sa Shopee lang din yan, nag-affiliate ako niyan. Manual yan, nilalagay lang din. And then, bumili kami ang isa sa mga mahal na invest namin dito is ang halaman. Ang mahal ng mga halaman. Tapos, syempre, una nagsimula kami sa basurahan na ganito. Tapos, sabi ko, mas maganda mag-invest sa mas malaking basurahan kasi ang dami naming kalat lagi. At para organize, bumili kami nito sa Home Depot lang. So, ayan na! Papasok na tayo sa bahay. And, thank you so much, Luck, again. Ito ang isa sa mga nag-sponsor ng nakatrabaho at binilhan na. Hindi, isa sa mga binilhan ko and isa sa mga sulit na gamit na na-invest namin. So, pasok na tayo. Welcome sa aming munting tahanan. Ayan na siya. So, as you can see, ito, mga display lang to ng mga gamit namin, memories, or anything na pwedeng maging conversation starter pag kami bisita. Kasi syempre, dati kasi naka-condo kami, and doon namin na-realize na hindi pala kami pang condo kasi mahilig kami mag-invite ng guests. So, gusto namin, habang nakikita niyo yan, merong yung mga na-travel na naming lugar, and mahilig kami sa pabango para pagka aalis kami madalian, yung mga perfumes namin sa taas hindi namin makuha, may naka-ready kami mga pabango dyan sa baba. And then yung mga books na hindi naman namin binabasa, for aesthetic lang. Tapos yung TV, pinalagyan namin ng LED light sa likod, tapos may mga bulaklak na peke. And ito yung lately lang namin natutunan. Since mahirap mag-maintain ng fresh flowers sa bahay, we make sure na meron pa ring touch of halaman sa bahay. So, audio lang naman to eh. So, may mga kami, artificial plants. And di ko alam kung i-reveal ko na ba to. Ito ang ginagamit naming pabango. So, na-discover namin to way back, pre-pandemic pa. It's from Designer Blooms. So, bulaklak siya, flower shop. Tapos, ini-sprayan nila yung box pag bumibili ka sa kanila. And ngayon, binibenta na nila ng nakaganito to. Sobrang bango. Alam mo yung parang dewy, fruity, floral ang amoy niya na parang ang sarap tumira pag may ganyan ka. So, ini-spray lang namin yan sa mga bulaklak. Ganyan. Tingnan mo dito. Ayan na. Ayan na rin yung air freshener. Sobrang bango. Sobrang bango. Pang mayaman talaga yung amoy. And then as you can see, lahat ng gamit namin halos dito is from IKEA, including itong mga sofa and all. So, sa kitchen naman, kung makikita nyo, puro mga IKEA din siya. And lahat ng gamit namin naka-organize dun sa block na lalagyanan na nun para maganda tingnan. Kasi ayoko nung mas maganda kung hindi siya makikita and parang organize siya in all ng ganyan. And then itong lamesa naman namin, pina-customize din namin siya. And ilalagay ko na yung pangalan ko sa namin ako, nakalimutan ko na. Pina-customize din namin siya sa design na gusto ni Rap. Tapos itong kitchen, ito palang sliding door. Kasi ito palang table pala is from Pampanga pa. Doon namin in-order para matibay. And kung mapapansin nyo, itong mga French door inspire. Ang theme kasi namin dito sa bahay is parang French door. French. Kahit di mo may French. So glass panel siya na sliding kasi nakuha namin siya as pinto na gano'n. Eh, ang laki ng space na nakukuha. And mas ma-maximize yung lugar pagka sliding. So yung contractor din namin ang gumawa nito. Sobrang ganda. And dito sa likod, dito namin ginawa yung parang dirty kitchen. Kasi
wala. Gusto ko nakatago. So, dito namin nilalagay yung stock ng, dito kami naglalaba, washing machine, yung mga pans, mga panlinis, naka-organize yan din. Tapos yung mga trash bags, basahan and all, dyan. Dyan siya lahat. Kasi, noon, nung nakuha namin to, wala tong cabinet. Wall lang yan. Tapos, ito, naka-L siya. Naka-L. Eh, sabi ko, pagka dito ako magluluto sa loob, and for content purposes, sa pagka-content, sabi ko, masikip. Mahirap mag-place ng camera na considering na may nakapwesto ng gamit dito. So, medyo pangit yung angle. Sabi ko, patanggal para ayoko. Pinalagyan ko ng spice rack para for content shoot lang talaga dito. So ito siya, ito yung pantry namin, ngayon cabinet. Tapos lahat ng appliances from Tough Mama. Siyempre, invest tayo sa quality. And then ito sa ref, ang aking 2-door ref, isa mga favorite ko. Pangarap ko lang to. Ayan siya. So thank you so much Bounty Fresh family at kayong dahilan bakit puno ang aming ref. Ayan. So, lahat ng pang-content ko, dyan ko kinukuha, lahat ng stocks ng pagkain namin. And kung magtatanong kayo saan namin dinadaling bang pagkain, pinamimigay ko namin sa mga kapitbahay minsan. Kasi nga, dalawa lang kami, minsan marami akong magluto, maraming padalang pagkain. Ayun na. And sa CR naman, ditulak din yan siya. So, sliding din yung ginawa namin dito para space, siya, saver. And kung makikita nyo sa loob, sobrang laki ng pinabago namin dito. So, sa pinaka-CR, ang nangyari kasi, ito dati is nandito. Naka-move siya dito, sobrang layo. Tapos, pinalagyan namin ng division para alam mo somehow may privacy pag naliligo na hindi mababasa tong area na to. Kasi gusto namin rainfall. Kung makikita nyo, itong rainfall naman is shower din siya. Nabili namin sa Home Depot din. So, pasensya na kung madumi pa, kakagrout lang kasi hindi pa namin napapalinis. So technically, lahat ng to, hindi ito yung normal na itsura ng CR ng tinorn over sa amin. So pinalagyan namin ng halaman. Yung tiles gusto ko black para hindi siya dumihin. Tsaka hindi naninilaw. Yan, mas gusto ko yan siya. Kaya itim ang gusto ko sa CR. Tapos nilagyan ko rin siya ng faucet, basurahan. Puro kagandaan. And itong cabinet ang pinaka nagustuhan ko dito. Kasi you can move yung mirror and ang daming storage. Since yung lugar namin is hindi naman kalakihan, though dalawa lang kami, marami kaming gamit. Alam mo. Ang dami kaming gamit. So, ang nangyari, pinakabit namin to, making sure na lahat ng mga cheche-boreche namin sa katawan, nandiyan na from skincare, life care, whatever care, lahat. I don't care. Tender care, ayan na. So ngayon, dito, wala naman kaming pinabago except, kung mapapansin nyo, pinakornisa. Kornisa ba yung tamang term dito? Pinakornisa namin to achieve that French style kineme. Yan. Kung makikita nyo, pinakornisa namin to add that texture kasi pagka plain wall lang siya, it's so boring. So, hindi lang nasunod ng konti yung design na gusto ng partner ko, pero still, maganda pa rin siya. And gusto ko kasi pagka-akyat ko ng bahay, makikita ko yung memories namin. So, lahat ng travel namin, ayan, nandyan lang siya. And we always make sure lahat ng sulok ng kwarto is may halaman. So, ito naman yung guest bedroom namin na kung saan nilalagay namin yung mga bisita. Nilalagay yung mga bisita. Medyo makalat na siya. Hindi na maayos. So, pinalagyan ko lang din ng cabinet sa taas for storage. Doon namin nilalagay yung pinaka storage ng mga pangkama and all. Yan. Tapos may ilaw din siya sa gabi pag gusto ng bisita ng dim. Tapos nilagyan din namin siya ng gamit dito na pang lalagyan na ng cabinet. And we always make sure since maliit at saka mainit, rekta kami sa araw, dapat yung ventilation is sobrang maayos. Tignan mo, mainit ngayon. Binuksan ko yung aircon ko from Tough Mama. So, parang bilis magpalamig nito. This is 1.5 horsepower and kahit sa baba, sa sala, kaya niya palamigin in an instant or short period of time. So, sobrang wala akong problema dito. Nung binili namin yan, nagbayad na lang kami ng installation separate din sa pinaka-price niya. So, I think this is around 25 or 30. Tatlong unit binila namin. So, yun. And ito, finrame ni Rap yung aking apron. Alam ko, dapat tina-turn over to pero hindi ko sinuli. Sorry, guys. Finrame kasi it has a big part nung kung anong meron ako sa pagva-vlog ngayon. Isang dahilan sa Starbucks kung bakit ang dami kong alam, lalo na sa kape and sa drinks. Since medyo maliit ang ating space, dito naman sa guest bedroom, min-maximize namin. Gusto ko may cabinet din kami since dalawa kami. So, dito ko nilalagay lahat ng cup ko. So, bungi-bungi yan kasi nakakalat yung cup ko eh. Usually, nasa kotse, nasa mga bag ko. Para ready anytime, anywhere, may cup ako. So, dito yung cabinet namin. So, luggage namin and lahat ng, dito sa guest bedroom, yung mga pambahay namin and yung mga damit na makukulay na hindi ko masyado lagi sinusuot. So, pag may mga branded deals lang ako, normal na araw, dyan siya nakalagay. And, meron din ako mga sliding. Mga pambahay, cabinet, ayan.
So, bakante rin siya. Yun lang. Tapos, kung makikita, di ba, ang social ng curtain ko. So, lahat yan, from baba, second floor, floor to ceiling curtain ko para pag umaga na gusto namin matulog, total blackout siya. So, meron din siyang sheer kung ayaw ko na masyado ng madilim para matakpan. So, salamat sa pinagbilhan namin to. So, ilalagay ko yan sa, sa link. Ay, ilalagay ko sa comment section kung interesado din kayo. Sobrang dali nilang katrabaho. So, ngayon, punta tayo sa master's bedroom. So, ito na yung master's bedroom namin. Dito kami lagi natutulog. Malamang. So, makita nyo, meron kaming ilaw dito, 3. And, as you can see ito, ang sobrang laki na natulong ng blackout curtains lang sa umaga. Pag gusto namin ng matulog tanghali, tapos hindi masyado maliwanag. So, papatayin ko di ba? Sobrang dilim. Tingnan mo yung difference almost 90% ng ilaw kaya niyang patayin. Bubuksan ko ngayon. Diba? At saka ang smooth. So maraming salamat sa aking binilhan. Napakaganda. Super happy namin dito. And dito naman sa kwarto namin, pinagawa rin namin sa contractor namin. So, dito lahat ng damit namin. So, ito yung medyo gusto kong naka-color, gradient or naka-arrange by color. So, white, browns, creams, grays, blacks. Kasi ito lagi yung suot ko. So, kaya nandito siya sa main bedroom para easy access. So, dito rin nilalagay namin yung mga relo, accessories, wallet, shades, sikaw. Dito lahat, di ba? Hindi maayos. Robert, So, ayan siya. So, gamit. Kasi, kaya medyo nakakalat yung gamit kasi magta-travel kami. And, again, ang aircon namin is from Tough Mama. Ayan. So, ito yung bed. Ito na siya. Ang ganda-ganda na niya ngayon. Ito yung, from Victorian Fabrication. So, thank you so much. Walang langit-ngit. And kung magulat kayo, yes, mahilig kami sa pabango. Collection namin. And, so far, ayan. So, ayan yung mga medyo in-invest kong gamit na bags, leathers, and all. So, technically, yun lang. Ito na yung bahay namin. And isa sa mga natutunan ko along the way, dapat mag-invest ka kung paano rin alagaan yung gamit mo. Ayun na nga. So, as I was saying, so since first bahay namin to ng partner ko, gusto namin, titirhan na namin siya according sa gusto namin. In a way na parang looking forward kami umuwi. Kasi lahat naman tayo gusto nating ng maayos na pahinga. Tapos maayos na titirhan, tutulugan. Kasi gumastos ka na, sagarin mo na. Kasi parang yun yung drive ko personally na to invest in quality items. And since maliit yung bahay namin, we always make sure yung bibili namin gamit is quality. At the same time, pasok dun sa peg namin. So, lately ko lang din nalaman na merong electric fan ang Tough Mama. So, katulad ito, kakabili lang namin. Ganitong type na tower fan ang gusto namin para hindi siya space consuming. Malakas din pala siya. Akala ko kasi dati pag ganito yung fan nyo, mahina So, papakita ko lang din sa inyo. Kasi si Tough Mama, akala ko rin, wala silang aircon. Ay, nasira ko. Meron na pa silang aircon and at the same time, meron na rin silang electric fan. So, ito siyang ganda. Di ba pansin nyo, medyo white ang color namin dito sa bahay. So, sabi ko, maganda, combination ng black and white yung bubuksan namin. So, open ko lang din to para dagdag pa dito sa sala. Kasi ang gamit ko ngayon black. Sa buy one, take one sa SNR yung binili namin. Sabi ko parang kulang. Parang gusto ko ng mas malaki. Kaya, kumuha na ako. So, ito siya. It comes with these parts. Assemble na natin. So, ayun na nga. So, habang ina-assemble ko to, pansin nyo kanina, di ba? Ang problema, ang pinagkaiba kasi ng condo living sa bahay na ganito, kasi galing kami sa condo, ang naging problema namin doon sa condo is maliit yung space nga. So, sabi ko, parang gusto ko na ng bahay kasi mahilig kami mag-invite ng guest. So, what we did is nag-invest kami sa bahay para makapag-accommodate kami ng guest. And, ang na-realize namin sa 2 months na pagtira namin dito is maraming di may iwasan magkaipis, langgam, lamok, langaw. And isa sa pinakakalaban namin ngayon since bago pa lang yung bahay is yung lamok or langaw. So, ayan yung base. Ito siya. Bubuksan natin yan. Tatanggalin natin yung... So, habang inaayos ni Daddy to, ayan na nga. So, since hindi naman biro kumuha ng bahay, medyo pricey. Mabilis mo nagawa. Ito yung stand niya. Tapos ipapatong lang natin siya. I'm the housewife, remember? Ikaw yung housewife. Patong lang siya. That's it. Ay, isuscrew sa ilalim. So, isuscrew siya sa ilalim. And, that's it. Ayan na. Tower fan. On natin siya. Sobrang lamig nito. So, bali, discuss ko lang po yung gagawin natin treatment today po sa house nila. Bali, ang package po na in-avail niyo, sir, is 2 years termite control po na may kasama pong one-time treatment for crawling insects po. So, bali po, lahat po ng wooden structures po natin sa bahay, kagaya po ng hamba, built-in cabinet,
yung mga kahoy po na nakadikit sa wall po, lahat po yan ititreat po natin para po hindi kainin ng ani po. Aside from that po, yung mga sockets natin, switches, main breaker, lalagyan din po natin ng chemicals po since isa rin po siya sa entry points po ng mga ani po. Bukod po dun sir, may kasama na rin po kaming treatment for mosquitoes tsaka mga flying insects po. Magkakandak po kami ng aerial misting sa loob at labas ng bahay din po nila. And bukod din po dun sir, magkakanta kami ng treatment para sa mga ipis, langgam, ganyan po yung mga crawling insects po natin. Isprayan po natin lahat po, loob ng bahay, drainages, kwarto, lahat po, yung mga possible entry points po ng mga pests po. Meron din po pala sir, mga early signs po ito ng termite infestation po, yung langgam. Pansin niyo po sir, wala naman siyang food source, pero inaakit po tayo ng langgam po. Pwede may nahanapan na po sila na ani po na pwede mag-ano po sa kumain sa mga kahoy yung mga langgam. Unusual siya sir kasi wala naman silang food source po dyan. Wala naman silang kakainin sir. Since yung subdivision po may mga ano na rin po dati na cases na may infestation ng termites po. Spray naman yan sir, pagka nalagyan na po ng gamot yan, kasama na rin po yun sir sa mamamatay po. Na lang din po ako ng misting po for mosquito and flies po na treatment po. So sa loob and labas po siya bahay. Lamok po, sa gawa nung sa mga halaman po. Yan, isa rin po yan sa breeding. Tapos kung may mga stagnant water yan sir, kaya po. Bali, 2 years po yung ating warranty. Pag ano yun sir, pag nagpa-renovate po ka ng bahay, nagdagdag po kayo ng mga built-in cabinets, anything po na made of wood na built-in, covered po natin sir. Let us know lang po para i-schedule natin, matreat po natin yung kahoy po. So, kumbaga para ang, kunyari, ito nagbayad ako nito, 2 years na siyang contract or every, para siyang package? 2 years contract na po siya sir. Every time meron? Bali yung ano to sir, one-time treatment po, pero 2 years po yung effectivity ng gamot na ginamit po. Yes po. Tapos every 2 years po talaga kailangan siya ma-maintain po. Since pag nawala na po yung effectivity ng chemicals na nilagay po natin sa bahay, bali kasama rin po sa contract natin sir, lahat po ng mga kahoy na ipapasok po sa bahay. For example po, magdadagdag po kayo ng walk-in closet or kitchen cabinet, papalitan niyo po siya. Gusto niyo ng bagong kahoy po na design, sasabihan lang po sa amin para po ititreat natin yung bagong kahoy para hindi po siya kainin. Bali yung ginagawa naman po ng team natin sir, after po niyang injection ng yung kahoy, ay drillan yung kahoy, injection na po natin siya ng chemicals po. So liquid base po yan sir, kung napapansin nyo, nasa taas po nag-start yung technician, pababa po yan sir, para umagos po. So mako-cover po niya yung buong kahoy po. For example, ito po, sa taas po nagbutas yung team natin sir, since liquid base, aagos po siya pa ganyan. Pababa. So, makukoat po natin yung pinakalikod po mismo ng kahoy ng buo. Kasi, halimbawa, inanay po to, yun na po yung nilagyan. Yung akala po ng iba, hindi naaagos po dito. So, ang kinakain kasi ng anay po, sir, lagi, yung nakadikit po sa wall. Nadaan sila sa mga cracks po ng walls, sa mga ganito switches, nadaan po yung anay po dyan. Pero hindi nila kakain, sir. Entry point lang po nila, pero ito yung kakainin po. Yung cellulose sa kahoy po. Yan ang ginagawa ng pogi sa labas, ba't control na? Ano po namin, model po namin. Model lang siya. Si Kuya Obet. Kaway ka naman, Kuya Obet. Mapapansin nyo rin sir, walang amoy yung chemicals na ginagamit natin sir. Bali, ano na yan sir, safe na po siya sa mga residential. Sa iba po kasi sir, kailangan pang umalis ng bahay po since may amoy yung yung gamot. Pero sa amin po sir, odorless and non-toxicant. Kasi po na may tao during and after the treatment po. Bali, yun po, ito naman po ay powder-based naman po na chemicals. Bali, since electrical po yung nasa loob, hindi po tayo pwede maglagay ng liquid. Diyan po natin pinapasok yung gamot po. Parang, since isa po yun sa entry points ng anay po. Pati langgam po, hindi po dyan mag-i-stay. Gawa po na may gamot na rin po. So, yan sir, yung ginagawa naman po ng team natin is yung surface spraying po. Para po yan sa ipis, langgam, garapato, or any crawling insects po. Yan, lahat po ng corner, sides, drainages ng mga anong bahay po, i-sprayan po ng team. Yes po, odorless po yan sir. Safe po yan kahit may tao during and after the treatment po. So, yan dyan kasi sir, yan pa, lalo na yung CR, yung drainage niyan, dyan po napasok yung mga ipis, yan mga yan. Tsaka sa pinaka-flooring po. Kaya kailangan malagyan din po siya. Yan sila nasiksik-siksik po. So, every 3 months po yung effectivity niya. Then, for the termites naman po, 2 years naman po. Ayun siya sabi sir na bawal magmap yung mga sites po. Pang sa ipis po kasi ipis, langgam, or any crawling insects po. Pag-spray din po niyan. Pagka tuyo po, kailan air dry, tsaka po siya ibabalik. Bawal punasan para yung chemicals ay mag-subside pong maigi. Para lang hindi kita sir yung drill natin at di masagwa. Sa loob po natin pinadan. Although pwede naman sana sa labas sir, para lang hindi pangit tignan pag may mga bisita. Pwede naman yun dito sa labas sir, kaso nung chinek ni Kuya Obet po, pag umupo kita yung butas, so pangit po. Kaya ang ginawa ng team, tinanggal yung laman para sa loob. Hindi po kita pag bibisita po kayo. Kasi pangit tignan, baka may makakita po butas-butas yung kahoy. So, bali ito naman sir, yung ating kitawag na soil treatment. Papansin niyo sir, yan, parang pa-X.
So, ang target niya, sir, yung paganon, tsaka paganon po na side po ng ating bahay po. Bali, ito yung magiging barrier natin, sir, po, para hindi pumasok yung anay po. Bali, 1 meter apart yan, sir, pa ikot sa bahay po. Pressurize po yan, sir, para pasok. Dapat mag-overlap yung gamot. 2 years na rin po ang effectivity po niyan. Ayun din, sir, napansin din po namin na madaming halaman dito sa property niyo, sa bahay niyo po, no? So, nag-conduct din po tayo ng misting, yung kaninang binubuga po na parang usok, yun naman po yung para sa lamok, sa langaw, or any flying insects po, yun po. Yan, yung mga halaman. Safe yan, sir, hindi mamamatay yung halaman nyo po kahit nilagyan natin ng chemicals po. Tapos sa mosquito treatment po natin, direct killing naman po siya. Hindi siya kagaya po nung sa may anay na 2 years ang tinatagal. So, yung dito po sa misting, kung ano po yung tamaan, yun po yung mamamatay po. So, ina-advise pa rin namin na yung bahay po ay may screen po, screen door, ganyan po. Tapos, avoid po natin na may mga stagnant water po para hindi sila mag-breed po doon. Ayun na nga, so going back, isa sa mga isa sa mga hindi ko masyado naisip or inakala na kailangan pala is kailangan magpa-pest control ka. Hindi dahil pest control na meron na. Kasi di ba nagpapa-pest control tayo kasi problema natin may ipis, may anay, may lamok, may langgam, may binabahayan ng daga. Eh, hindi naman may iwasan yun sa isang household. Kaya ang ginawa ko, sabi nila kasi, mas maganda, preventive measures ang gawin mo. So, mas okay na unahan mo na hindi ka nila pasukin. So, nag-book ako ng Pestatic. Pestatic Pest Control dito sa South. Ang service nila. So, ang avail kong package is yung worth 2 years kasi parang sulit na. Kasi parang meron din silang per month. Eh, sabi ko, kung pang matagalan na, edi isang bagsakan na lang. So, ang kinuha kong package is yung 25K package nila. Cover na lahat. And ang maganda pa dun, be, within the time range or kontrata na nandun ka sa time frame na binigay mo sa kanila, covered nila lahat yun. So, for example, kami ngayon, nagpalagay kami ng bagong wooden cabinet or anything na pwedeng tirhan, babalikan nila yun and kasama sa contract. So, nakakatawa kasi ang galing ng Pestatic Control. Knowledgeable sila sa ginagawa nila. Matagal na sila sa market. 7 years na silang under that name. Pero, nasa industry na sila for the longest. Parang 40 years na yung dati nilang business. So, ang ginawa nila una is nagpunta sila and chinek nila isa-isa yung mga cabinets namin since these are made from wood. Nagtusok sila or tinurukan nila ng maliit na butas, parang incision, para doon nila ipapasok yung gamot. And ang tawag doon is treatment. Tinitreat nila yung wood mo in a way na hindi napapasukin ng mga anay or kahit anong insekto yan. So, lahat ng sulok sa baba, sa kwarto, sa CR, anything sa taas, sa ceiling, pinapagapang nila. And meron din silang mga ini-spray sa gilid-gilid ng pader from stairs, gilid, lahat ng dadapuan ng lamok, meron talaga, or lahat ng pwedeng dapuan, eh talagang inisprayan nila or tinreat nila. And nakakatuwa pa doon kasi bawat trivia, bawat step na ginagawa nila is ine-explain nila kung para saan. And parang ang pinaka nagustuhan ko sa kanila is odorless. Hindi siya nakakairita sa amoy, and at the same time, we don't have to leave the house kasi nga okay siya. Until nagpa-fog na rin ako, kasama na rin sa package nila. So yung fog kasi, ang pinaka-problema namin dito is lamok. Kasi ang dami naming halaman. So, inispray din nila yung labas, pati yung soil, no? Pati yung soil, tinreat nila. Lahat ng pwedeng gapangan, lahat ng pwedeng tirhan, tinreat nila. So, sobrang nakakatawa yung package na nakuha namin from them kasi hindi talaga nila kami pinabayaan. Thank you so much, Pestatic Pest Control, at ang dami ko natutunan sa inyo na mas naging aware ako sa mga bagay-bagay dito sa bahay and mas maaalagaan yung bago naming bahay dahil sa inyo. So, ayun. So, if you're interested to book them, ilalagay ko yung details din sa comment section. And, ayun. So, sana nag-enjoy kayo sa mini house tour natin and let me know in the comment section kung ano pang gusto ipagawa or ipaganap sa akin. So, ayun lang. Yung bahay namin. Invest young. Kasi yun ang isang bagay na hindi ko nagawa. If kaya mo na, go. Mag-invest ka na kaysa kung ano-anong gastusin mo. Mas maganda at mas masarap sa feeling. And pasasalamatan mo yung sarili mo pag tumanda ka na meron kang napundar. So, yun lang. Sana parating masarap ang ulam nyo kahit di tayo mayaman. Bye!